filing ba ang tawag dyan o technically na-i-file na yan last week? Well, kung ano man yung tawag, basta ngayong umaga ay babalik yung mga complainants at saka kaming mga endorsers para ibigay muli, no, sa opisina ng Secretary General yung impeachment complaint laban kay Pangulong Marcos. Opo. Hindi pa naman ito late, Congressman, ano po? Kasi hindi pa naman po naaktuhan ng Committee on Justice, ano? Bagamat may nauna na doon, Kong, paano nga ba yan? Pakipaliwanagan ba? Kasi hindi late na yan, may nauna na. Opo, hindi late dahil ang sinasabi sa Constitution at sa rules ng House ay well, specifically sa rules ng House, magsisimula lamang o masisimulan lamang ang isang impeachment proceeding laban sa isang opisyal kung pumilos na ang plenaryo, no? Specifically kung i-refer ng plenary sa Committee on Justice ang complaint o mga complaint. No, so ngayon dahil nga naka-break ang House at mamayang 3:00 pa magsisimula ang sesyon ng plenaryo ay wala pang na-actionan na anumang complaint, no? Kaya may sapat-sapat na panahon para tanggapin ang aming complaint tapos kasama nung naunang na-file ay sabay na ma-refer sa Committee on Justice ang complaint. No? So, kaya hindi late, no? Dahil kung basta gagampanan ng House, first of all, through the section, ang kanyang tungkulin ng maayos, no? Nang walang dirty tricks, ika nga. No? Opo. But before we go to the substance of the complaint, Congressman, anong oras po ang filing niyan today? Well, as early as 9 a.m. ay handa na mag-file ang mga complainants. That's good kasi for coverage yan, ano, para ma-cover din ng ating mga kasamahan sa media. Ano po? Ano yung substance? Ano ang mga violation ng Constitution po na sinasite po ninyo doon na ka-impeach ang presidente? Okay, so betrayal of public trust ang ground, no, na nilabag ng Pangulo ang kanyang sinumpaang tungkulin, no, at ito ay kaugnay sa corruption, yung flood control corruption issue, no, at ang sinasabi natin dito may mga tatlong bagay. Una, na sa pangkalahatan ay siya ang responsable sa patakaran na nagpahintulot ng sistematiko at centralized na at walang kapantay na corruption ng pondo ng bayan na nakita natin sa flood control. Pangalawa, na direktang inabuso niya ang kanyang discretion sa unprogrammed appropriations sa pagpondo ng napakalaking bilang ng mga flood control projects at sa pagkuha ng pondo mula sa PhilHealth para pondohan ito. At higit sa lahat, pangatlo, na siya mismo ay direktang nag-utos ng 100 billion worth of insertions sa 2025 budget at tumanggap ng at least 8 billion pesos na kickback mula dito. No? So, yun po ang pinakanilalaman ng impeachment complaint, no? Na may direktang partisipasyon ang Pangulo sa corruption ng flood control at siya ang pinakamalaking isda na responsable dito. Pero after nito, Congressman Tino, you also intend, the Makabayan Bloc also intends to file a separate impeachment complaint against the Vice President. Is that true? Yes, that's correct. No? Dahil may nakasalang pa nga sa Supreme Court na motion for reconsideration. No? Kasi alam natin, dapat nasa Senado na
at may impeachment file na dapat, kaya lang nahinto nga dahil sa ruling ng Supreme Court. Mm-mm. So hopefully ma-resolve pa yan ng Supreme Court in favor of the complainants, pero kung hindi, ay handa tayong mag-file again ng impeachment complaint laban sa Vice President by the time mag-lapse yung 1-year ban sa Sa Pebrero. Pebrero. Oh, so the game plan is, yung in as far as the Makabayan Bloc is concerned, yung gusto ninyong mangyari ay palitan ang two highest position o highest officials of the land, yung presidente at vice presidente. Eh, sino papalit natin kung wala na tayong presidente at vice presidente? No. Well, ang gusto natin mangyari ay mapanagot sa pamamagitan ng impeachment. Tama kayo, kung makonvict silang pareho, di matatanggal sila sa pwesto. Well, sinong kapalit? Di sundin ng konstitusyon. Di ba? Kung may nagpo-provide ng constitutional succession ang 1987 Constitution. So, ang sinasabi doon, for example, kung mawala both ang President and Vice President, the next in line would be the Senate President na uupo ng panandalian tapos mananawagan ng another election, no, para maghalal ng bagong Pangulo. Opo. So, may provision naman ang Constitution kaugnay ng succession. Kong, padadaanin ko lang, Kong. Please stay sa Zoom. Padadaanin ko lang. May flash report lang po ako. Wait lang po, ha. DZMM Radyo Patrol Flash Report. Nako, may tumaob po sa baybay ng Basilan at nandun po si Queenie Casimiro. Queenie! Magandang umaga. Ayun, apat na nga ang kumpimadong namatay habang 223 na ang nasagip ng mga search and rescue team sa karagatan ng Haji Mutamad, Basilan. Ang mga biktima ay pasahero ng MV Tricia Kirsten 3 na lumayag mula Zamboanga City kagabi at papunta sa Angeles, Cebu. Ayon sa pamilya ng isa sa mga pasahero, bandang 1:00 ng madaling araw nang makatanggap siya ng tawag mula sa anak na pinapasok na umano ng tubig ang barko na sinasakyan nito. Pagdating sa Baluk-Baluk Island sa Haji Mutamad, tuluyan nang lumubog ang barko. Agad namang rumesponde ang Philippine Coast Guard mula sa Zamboanga City at Isabela City sa Basilan at iba pang mga mangingisda mula sa Haji Mutamad na siyang unang rumesponde para masadip ang mga pasahero. Sa ngayon, ayon sa manifest na nasa kamay ng Philippine Coast Guard, nasa 332 ang official list of passengers na sumakay sa MV Tricia Kirsten 3. Sa ngayon, patuloy pa rin ang search and rescue operations para mahanap ang iba pang mga nawawalang mga pasahero. At yan ang balitang kumpirmado sigurado para sa DZMM, Queenie Casimiro. DZMM Radyo Patrol Flash Report. Maraming salamat, Queenie. Antabayanan po yung mga follow-up report ni Queenie Casimiro kaugnay po sa lumubog na sasakyang pandagat dyan sa area ng Basilan. Balikan natin si Congressman Tino kung gaano ka-realistic na umasa tayo na susuportahan po ng mayorya ng mga kabaro ninyo dyan sa Kamara itong impeachment complaint against the President. Hayaan mo muna natin yung Vice President sa Presidente mismo muna kasi marami pong kaalyado pa yan dyan sa Kamara. Yes. Oo. Of course, wala tayong ilusyon. No? Alam natin, uphill battle, dahil sabi mo nga, sa Kamara ay ang mayorya ay of course kontrolado pa rin ng mga supporters ng Presidente. Tumalinaw sa atin yun. Pero hindi lang naman numbers game ang impeachment, no? Ang pinakamahalaga dito ay yung impeachment complaint ay well naman nito ang katotohanan na gustong maintindihan at malaman ng ating mga kababayan, no? Na para maunawaan kung sino ba talaga ang responsable, ang pinaka-responsable sa nasisiwalat na corruption, no? At ano ang papel ng Pangulo dito at bakit umabot ng ganito kalaki at kalaganap ang pandarambong sa budget ng DPWH nitong nakaraang 3 taon. No? So,
nasa complaint namin, pananiliwanag. Kaya tayo narito ngayon dahil patakaran mismo ni Pangulong Marcos sa ilalim ng kanyang administrasyon ang lumikha ng sitwasyong ito at siya mismo ay direktang nanguna at nakinabang sa corruption. No? So, tingin natin mauunawaan at matatanggap ito ng nakararaning mga Pilipino at yun ang magtutulak na kilalanin ng House na hindi lang dapat bumoto according to numbers, kung hindi according dun sa lakas ng impeachment complaint. Well said. Mabuhay po Makabayan Block, mabuhay yung ACT Teachers Party List, mabuhay ka Congressman Antonio Tino. Thank you, sir. Maraming salamat. Magandang umaga po. Magandang umaga kay Congressman Antonio Tonchi Tino, ang kinatawan po ng ACT Teachers Party List at House Deputy Minority Leader. Ewan ko